Inadopt po ng Kamara ang bersyon ng Senado na panukalang magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos na bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Pero ang Pangulo hindi pa nakapagpasya kung gagamitin na niya ang emergency powers oras na maging ganap itong batas. Saksi si Mark Salazar. There's a motion to adopt Senate Bill number 1982 as an amendment to House Bill number 48418. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Senate Bill number 1982 is adopted as an amendment to House Bill number 8418. Para mapabilis ang proseso, nagdesisyon na ang Kamara na sundin ang bersyon ng Senado sa panukalang pagbibigay ng emergency powers para kay Pangulong Bongbong Marcos para bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Sa bersyon ng Senado, 3 buwan ang effectivity period ng emergency powers. Maliban kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng Dubai crude oil per barrel. Pumayag na rin ang Kamara sa gusto ng Senado na gawing automatic ang pagbawi ng emergency power kung bababa ang presyo ng krudo sa $80 per barrel. Nais din ng Senado na ang Department of Energy at Development Budget Coordination Committee ang mag-uulat ng estado at epekto ng problema sa langis. Wala na rin ang kondisyong national emergency o calamity na nasa bersyon ng Kamara. Dahil tinanggap na ng Kamara na sundin ang bersyon ng Senado, kailangan na lang sa panukalang batas ang pirma ng House Speaker, Senate President at kanilang mga Secretary General. Saka ito ipapasa sa Malacanang para mapirmahan ng Pangulo at ganap ng maging batas. Oh, that depends. Marami, it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see when to exercise that power and how much, by how much. Sa datos mula sa DOE, 29% ng presyo ng gasolina ay napupunta sa mga buwis tulad ng excise tax at value-added tax, habang 22% naman ng presyo ng diesel ang para sa buwis. Ang mga LGU hinihikayat na ibaba ang kanilang konsumo sa kuryente at langis ng 10 to 20%. Sa gitna nito, may mga nagsusulong ding ibasura ang Oil Deregulation Law. Nakahain na ang panukalang ito sa Senado. Bago ang 1998, nasa gobyerno ang kontrol sa presyo ng langis sa Pilipinas. Dahil sa Oil Price Stabilization Fund o yung OPSF na itinatag noong 1984, hindi agad ipinapasa ng mga gasolinahan sa mga consumer ang malakihang paggalaw ng presyo ng langis sa world market. Ang OPSF pinopondohan noon ng iba't ibang buwis sa langis, sobrang kita at savings ng oil companies. Kung magmura naman ang imported na langis, hindi agad ibinababa ang presyo nito sa lokal na merkado para ipunin ang pondo at ilagay muli sa OPSF. Pero lugi naman ito dahil sobra ang iminamahal ng langis sa world market at pinupuna ng subsidy mula sa kaban ng bayan o bulsa ng mga Pilipino. Ang sistema noon napalitan ng maisabatas ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Mula sa gobyerno, ipinasa sa mga oil company ang kontrol sa pagpresyo base sa world prices. Panawagan din ng ibang grupo na maibalik sa gobyerno ang desisyon sa presyo ng petrolyo. Hindi siya pwedeng iwan sa merkado, lalong-lalo nang hindi pwedeng iwan sa kamay ng mga negosyante na gagamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan para kumita. Ang Energy Secretary ipinarerepaso rin ng Oil Deregulation Law. Not a full regulation, but we're to a certain extent, hybrid siya. In times like this, there has to be a certain control. But we want also to protect the interest of the public. Pero tanong ng House Energy Committee, paano popondohan ang ipampupuno sa diferensya ng langis sa world market para mapamura ang presyo sa bansa? Yung ating budget ngayon na 6.9 trillion, 2 trillion noon o utangin pa natin. We are short of funding our National Expenditure Program. Yan din ang ipinupunto ng isang ekonomista. Aniya,
Para gawin yan, kakailanganin umutang ng Pilipinas na taong bayan din ang magbabayad. Kasi tayo babayad ng tax. Kung itataas yung tax para lang mabayaran yung mas mahal na langis. Hindi makapagpatayo ng mga kalye, mga tulay, mga eskwela dahil napunta dun sa pagbayad ng utang. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.